Ang nakaraan. Hindi makapaniwala itong si Jo Marie na si Mang Kaloy ang ginantihan ng mga taong nakalaban nito noon. Ang masakla pa ay nadala ito sa ospital dahil nakoma ito. Tinawagan naman ni Dayan itong si Jo Marie sa naging sitwasyon ni Mang Kaloy. Mabuti na lang at sinagot ng binata ang tawag nito. Dahil doon ay lihim na kinausap at tinawagan ni Jo Marie ang doktor para masimulan na ang operasyon sa matanda at lingid ito sa kaalaman ni Dayan. Ilang oras din ang nakalipas ay bago tuluyang naging matagumpay ang operasyon ni Mang Kaloy sa ulo ay nagpasalamat ang dalaga dahil sa taong mabuting puso na nabigay ng malaking halaga para muling madugtungan ang buhay ng kanyang Papa Kaloy. Habang nasa ospital itong si Dayan, muli niyang tinawagan si Jo Marie para ipaalam dito na nasa maayos na kalagayan na itong si Mang Kaloy. Hello? Jo Marie, nasaan ka na ngayon? Makakapunta ka ba dito, Jo Marie? Oo, malapit na ako sa ospital, Dayan. Makita ko na rin si Lolo. Ano? Paano nangyari yon? Ang bilis mo naman yata. Ano ba sinakyan mo? Dayan, ang mahalaga ay nakabalik na ako at gusto kong ako mismo ang hanap ng mga taong buwan nito kay Lolo. Sige na, Dayan. Baba ko ng tawag. Hindi mapaniwala itong si Dayan kung bakit ganun kabilis nakarating itong si Jo Marie. Nagdalawang isip ito kung umuwi nga ba sa Maynila itong si Jo Marie o nasa Puerto Princesa pa rin hanggang ngayon. Ilang minuto ang nakalipas ay may dumating na sasakyan sa harapan ng ospital. Nasa loob nito ang ilang bodyguard at si Jo Marie na nanggalaiti sa galit. Naglakad na mga ito patungo sa private room. Kinatok niya ang pinto para mabuksan ito. Laking gulat naman ni Dayan dahil may mga kalalakihan ang nasa labas. Nakasuot ang mga ito ng shades kaya hindi nakilala. Sino kayo? Baka mali kayo nang napasok ang kwarto. Biglang nagsalita ang isang bodyguard. Miss, ito bang kwarto ni Mang Kaloy? Oo, ito nga pero sino nga ba kayo? Baka kayo yung bumubog sa kanya, no? Boss, ikaw na lang yung magsalita dito para naman tumahimik ang babaeng ito. Sinasabi ko na nga ba at nagdala pa kayo ng ibang tauhan dito? Maya-maya pa may narinig na boses na pamilyar itong si Dayan. Kumusta ang lolo? Nagising na ba siya? Teka, sandali lang. Jo Marie, ikaw na ba yan? Tinanggal ni Dayan ang shades na suot ng lalaki. Hindi nga siya nagkamali. Ito na nga si Jo Marie na nakasuot ng isang mamahaling kasuotan at pinalagiran ng mga bodyguard. Oo, ako to, Dayan. Gumising na ba si lolo? Hindi pa pero ang sabi ng doktor, maayos na daw ang kanyang kalagayan. Jo Marie, ilang oras mo lang ngayon ay magigising na si Papa Kaloy. Sino ka ba talaga, Jo Marie? Mamaya ko na sabihin sa iyo, Dayan, ang lahat. Sa ngayon, gusto kong mahuli ang mga taong gumawa nito kay lolo. Tara na, samahan niyo ako sa lugar kung saan nangyari ang panakit sa kanya. Sigurado akong may rundong CCTV camera na nakalagay doon. Hingi tayo sa barangay ng permiso. Dayan, dito muna kayo. Tawagan niyo ako kapag nagising na si lolo, ha? Jo Marie, sino ka ba talaga? Sige na, alis na kami. Tara na. Tila para kay Dayan, may nililihim itong si Jo Marie sa kanya at yun ang gusto niyang malaman. Samantalang hindi nga nagpaligoy-ligoy pa itong si Jo Marie. Nakita niya na mayroong CCTV camera kaya naman ay nakipagtulungan ito sa kawan ng barangay para mahuli ang mga salarin. Nakita nila kung paano sinaktan itong si Mang Kaloy na walang kalaban-laban. Napag-alaman ng kapitan na ang mga armadong kalakihan ay sa kalapit barangay at kilalang siga sa kanilang lugar. Walang gusto magreklamo sa mga ito dahil natatakot silang balikan. Kapitan, kahit magkano pa ang babayad ko sa inyo, gusto ko mahuli at mabigyan ng hustisya ang ginawa sa lolo ko. Pero Mr. Vergara, sa pagkakaalam ko, may mga tinatagong sandata ang mga yan, kaya hirap silang mahuli. Kaya nga, subukan nating makipag-coordinate sa mga pulis para mahuli sila. Marami na pala silang biktima dito Hindi ko hayaang mandamay pa silang iba. Dahil sa koordinasyon nila sa mga pulis, kaya nagkaroon ito ng warrant of arrest. Hindi nga nasayang ang kanilang oras dahil naktuhan nila ang mga ito na nagsama-sama sa isang lugar at tila may panibagong binabalak. Kaya naman, hindi nila pinlampas ito. Huwag kayong gumilos na masama dito. Itaas yung mga kamay nyo. Pero sir, ano bang kasalanan namin dito? Sa presinto na kami paliwanag. Wala nang kumala pa ang tatlong kalalakihan. Maraming salamat sa inyo, Mr. Vergara, ha? Mabuti na lang at meron naglakas ng loob para mahuli sila.
Karamihan kasi sa mga biktima dito ay natatakot. Kaya hindi nila pinapatuloy ang kanilang pagsampa ng kaso. Officer, mabuti lang at nahuli niyo sila dahil panigurado akong hindi sila titigil at marami pang tao na mabiktima. Kami nang bahala sa kanila, Mr. Vergara. We make sure na makulong ang mga ito sa kulungan. Umalis na ang mga kapulisan, samantalang muling nagtungo sina Jo Marie at mga tauhan sa ospital. Boss, mukhang hindi naman tayo nahirapan sa paghuli sa mga yun ah. Pero ano George, mukhang mahirapan tayo sa babaeng nasa ospital ah. Yun ba yung babaeng nagustuhan niyo, boss? Oo, siya nga. Pero mukhang matigas ang puso niya, George. Nako boss, mukhang doon tayo mahirapan. Pero kanina alam mo ba, laking gulat niya na makita kayo doon. Ewan ko George, kaya ngayon gusto ko mission eh. Kailangan ko siyang mapasagot. Pero kung hindi talaga, wala akong magagawa kundi hindi ko napipilit sa sarili ko. Ibaba niyo ako sa ospital pagkatapos ay mauna kayo sa Manila gamit ang private plane. Paano ka Boss Jo Marie? Pakisabi ni ma'am na manatili muna ako ito na ilang araw. Kung wala talagang sahin para sa amin dalawa ni Dayan, susunod ako sa inyo. Nakarating na sa ospital itong si Jo Marie, samantalang umalis na rin ang mga bodyguard pabalik ng Maynila. Sa oras na iyon, labis naman ang sayang naramdaman nitong si Dayan dahil nagising na itong si Mang Kaloy at pwede na ring makausap. Papa Kaloy, mabuti at nagising na kayo. Alam niyo bang nag-alala kaming lahat sa iyo? Ano bang nangyari sa akin? Naku Papa Kaloy, nagkaroon ng kaguluhan at ikaw ang napuruhan at dinilakan dito sa ospital. Mabuti na lang may taong tumulong sa atin. Si Jo Marie, nandito ba? Oo pa, nandito siya. Kasalukuyan nilang hinaharap ang mga bumugbog sa iyo. Papa Kaloy, ano bang meron kay Jo Marie? May dapat ba akong malaman sa kanyang pagkatao? Bakit ganun na lang ang concern niya sa iyo? Habang nagsalita ang dalaga, sa hindi inaasahan ay narinig ni Jo Marie ang kanyang mga katanungan sa matanda. Miss Dayan, gusto mo talagang malaman ang totoo? Si Lolo Kaloy, siya ay matagal na naming family driver. Bata pa ako noon. Tsaka, siya ang naging kasama ko sa lahat ng bagay kaya mahalaga si Lolo sa akin. Isa pa para malaman ng lahat na ito. Ako si Jo Marie Vergara, the CEO of Manila Vergara Corporation. Ano? Ikaw yung CEO ng isang sikat na kumpanya sa Maynila? Oo, ako nga. Kaya pala, kung bakit ganun na lang kabilis ang pagdating mo dito. Ganun talaga kapag may pera. Kaya, alam mo Jo Marie, mas lalong hindi ako nababagay sa isang maperang tao na katulad mo. Ano na lang sasabihin ng mga magulang mo na isa akong gold digger at pera lang habol ko sa'yo? Dayan, hindi ganun ang tingin sa'yo ni ma'am. Kaya kita nagustuhan dahil iba ka sa ibang babae. Tama si Jo Marie, Dayan. Isa pa, bagay naman kayo diba dahil meron kang propesyon. At siya naman isang negosyante. Wala akong masabi kay Jo Marie, Dayan. Mula sa pool, kilala ko na siya. Alam mo bang ikaw lang babae na gustuhan niya? Marami na gusto sa kanya noon sa Manila, pero lahat ay dead man lamang para sa kanya. Kaya sana, bigyan mo siya ng pagkakataon para matunayan sa'yo. Naku, huwag na Lo. Huwag natin pilitin ang isang bagay na ayaw niya sa akin. Baka hindi kami maging masaya kung ipilit natin ang lahat. Siya nga pala Lo, bukas babalik ako ng Maynila. Hindi ko na kailangang magtagal pa dito eh. Ang mahalaga ay napag-abot na kita at mabuti naman at maganda na kondisyon mo. Tama ba ang narinig ko, Jo Marie, na ikaw ang nagbayad sa operasyon ng Papa Kaloy? Oo, ako nga. Hindi kawalan sa akin ng pera. Gagawin ko ang lahat para sa mga taong mahal ko. So paano Dayan? Ihabilin ko na sa iyo si Lolo Kaloy. Natatiyak akong masaya ka na dahil meron ka ng mama at papa. Lo, pupunta man ako sa bahay niyo. Kukunin ko lang yung mga gamit ko na naiwan para bukas ay diretso na ako makauwi. Palabas na ng silid itong si Jo Marie nang magsalita itong si Dayan. Wait, teka lang Jo Marie. Hanggang doon na lang ba ang kaya mong ipaglaban? Paano kung nagkamali ka ng desisyon? Paano kung sabihin ko sa'yo, mahal din kita? Tama bang narinig ko, Dayan? Jo Marie,
Sorry kung naging mahina ang loob ko sa'yo. Alam mo, natatakot kasi ako. Lalo na at hindi ka talaga taga dito sa amin. Natatakot akong kapag sinagot kita, iwanan mo rin ako. Sorry kung matigas ang puso ko sa'yo. Pero nung umalis ka na, hindi man lang ka nagpaalam sa akin. Jo Marie, alam mo bang nasasaktan ako nung umalis ka? Oo, matagal na rin kitang gusto. Kahit itanong mo pa kay Trixie. Kaya lang, nagdadalawang isip ako noon eh. Pero ngayon, umalis ka man o hindi na ako mahihiyang sabihin sa'yo na mahal kita. Nako, yun naman pala, Jo Marie, Dayan. Kung ganun, wala na dapat pang paligoy-ligoy pa. Kasal na agad. Yes, salamat Dayan. Asahan mong hindi kita sasaktan. Pero paano ang mami mo? Hindi pa niya ako kilala. Dayan, walang problema kay mami. Kung saan ako masaya, suportahan niya ako. Kami ni Lolo. Alo, ano kaya kung double wedding ang gawin natin para naman kakaiba sa lahat? Para naman makarating si mami dito. At lalo na ngayon na okay na lang kumpanya. Nako, magandang idea yan, Jo Marie. Hindi ba, Nancy? Nakakahiya naman, Kaloy. Matanda na tayo. Ibalato na lang natin sa mga bata ang ingranding kasal. No, tita. Gusto kong patunayan sa lahat ng tao na mahal ko ang anak ninyo. Lalo na si Lolo Kaloy, na mahal kayo. Ano Dayan, anak? Okay lang ba sa'yo? Ma, kung para sa ikakasaya ng lahat, bakit hindi? Yes, sa wakas, makakasal na rin ang kaibigan ko. Sabi ko naman sa'yo, Dayan eh, my forever. Trixie, salamat dahil nandito ka palagi para damayan ako. Noong nakalabas na ng ospital itong si Kaloy, bumalik muna sa Maynila itong si Jo Marie para ayusin ang lahat ng mapapeles sa magiging double wedding ng mga ito. Wala namang pagtutol ang mami nitong si Jo Marie. Natuwa pa nga ito dahil natagpuan na ng kanyang anak ang totoong pag-ibig. Sa ngayon, matapos ng double wedding ceremony ay nanatili itong si Jo Marie ng ilang linggo sa Puerto Princesa para magtayo ng sariling negosyo para kay Nancy at Mang Kaloy. Samantalang nag-resign na lang sa pagiging guro itong si Dayan para naman masikaso nito ang kanyang asawa at ilang mga negosyo. Alam nilang sa buhay mag-asawa ay may pagkakataon na hindi maiwasang may tampuhan, pero sinsikap ng dalawa na maging maayos pa rin ang lahat sa huli. Hanggang dito na lang muna, kaibigan. Labis pa akong nagpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Saan mang sulok tayo ng mundo ngayon, lagi po tayong mag-iingat. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Abangan natin ang ating susunod pang mga kwentong pag-ibig at inspirasyon. Maraming salamat at paalam.